Gamitin natin sa tama ang ating kakayahan, hindi sa masama. O, tiyanginan yan. Oh. Kausap mo ba yung sarili mo? Gamitin natin ang ating kakayanan, hindi sa kasamaan, ha? Po, tiyanginan yan. Yung tatay mo magnanakaw, yung nanay mo magnanakaw, walang hiya kayo. Yung mga ninakaw nyo sa bayang Pilipinas, ang tagal, ilang dekada na ipinaglalaban yan ng mga Pilipino. Meron pang mga biktima ng tatay mo na nag-ano pa sila, yung waiting sila ba? Waiting sila na yung mga kaso nyo sa Sandigan Bayan, na yung mga kayamanan ng mga pinagnanakaw nyo sa Sandigan Bayan, maibalik yan sa kaban ng Pilipinas, tapos maambunan yung mga inabuso ninyo noong panahon ng martial law. May korte naman tayo sa Pilipinas, pero nagpasakop tayo sa korte ng ibang bansa. Tapos, ang kapal ng mukha mo, Bongbong Marcos, para humarap dyan sa Independence Day, ikaw ang nagbenta ng independence ng Pilipinas, pukin ang ina mo ka. Hayop ka talaga. Buwisit ka. In-urge daw ni Bongbong Bobo Marcos ang mga Pilipino na protektahan ang independensya ng Pilipinas. Putangin na nga, pinoprotektahan nga namin independensya ng Pilipinas mula sa mga magnanakaw. Wala nang mga ibang lahi eh. Wala nang ibang lahi ang sumasakop sa Pilipinas. So sumakop na lang yung mga lahi ng mga demonyo, mga lahi ng mga impacto at mga maligno ng mga Marcos. Oo, Diyos ko po mga bossing. Ayan, protect and uphold daw. Ano ba na naman to? Sige, pasok Bongbong, magsinungaling ka na naman. Namimiss na namin yung kasinungalingan mong, hayop ka. All be reminded that we should preserve our liberty, unity, and national identity. Mai? President Bongbong Marcos leads the nation in marking the 128th Philippine Independence Day. 128 Philippine Independence Day, 128 years. So ibig sabihin, nung panahon pa talaga ito, itong Independence Day na inaano natin ngayon is yung panahon pa ni Jose Rizal. So paano yung independence natin nung panahon ng mga Amerikano, independence natin nung panahon ng mga Hapon, panahon ng mga Marcos. Diba dapat sineselebrate din natin yan? Kasi ano yan eh. Hindi, totoo yan ha. Totoo yan. Question niyo yung mga sarili ninyo kung kailan ba talaga tayo lumaya. Malaya ba talaga tayo? Diretso. In his message, the President stressed that the freedom enjoyed today is not only a historical legacy, but a continuing duty that every Filipino must protect and uphold. Yun. So sinabi niya that the freedom that we have and enjoy and are enjoying today, hindi lang daw yan galing sa mga sa mga dating mga bayani natin. Teka, question. Tayo ba talaga ay merong ini-enjoy na freedom? Meron ba talaga? Kasi, di ba, magpapahayag ka nga lang. Putang lang yan. Puro libel case ang abutin mo. Kami lang, mga banateros. Diyos ko po, ang dami naming kaso. Maniwala kayo. Dami naming kaso. Hindi na nga namin alam kung saan namin kukunin yung mga pambayad namin ng mga abogado. Pati mga pamasahe namin papunta dyan sa DOJ. Next week, pupunta na naman kami ng DOJ dahil dito kay Tililing. So, lahat na lang. Sampa ng demanda. Tapos basher. Tapos meron pang mga, mga tawag dito, yung death threat. Ang tanong talaga, sa panahon ngayon, meron ba talaga tayong kalayaan? May kalayaan ba talaga tayo? Kalayaan para magpahayag, kalayaan para i-assert ang ating mga karapatan. Kasi pag nagreklamo ka ngayon, talagang tatadtarin ka ng pinong-pino eh. Kung hindi malakas ang loob ng mga banateros, kung hindi malakas ang loob, kasi ang pinanguhugutan namin ng lakas ng loob, si Pastor Apollo Quiboloy, si Pangulong Duterte, ang mga kababayan nating Pilipino na araw-araw inaabuso, pero araw-araw pa rin lumalaban ng patas. Sa totoo lang. Kung sila ay hindi nagrereklamo, tayo magrereklamo para sa kanila. At hindi tayo titigil. Hindi tayo titigil. Si Pangulong Duterte, kahit alam niya na siya ikukulong doon ng mga, isa pa tong kalayaan natin. Paano tayong magiging malaya? Paano tayo magkakaroon ng independensya? Independence, ibig sabihin, alam mo yun, independent, yung wala kang boss, may hawak ay control sa'yo. Meron kang sariling republika. Meron kang sariling mga batas. May mga sarili kang alituntunin. May sarili kang bansa. Lahat dito sa nasasakupan mo, walang nagkokontrol. Kutsangin niya, paano nangyari yun? Yung independensya natin, isinuko nga nitong hayop na administrasyon na to sa ibang bansa. More so dito sa ICC. Ibinigay natin yung isang Pilipino, which is
pwede nating sabihin na ito'y isang soberanya pag-aari ng Pilipinas. Ipinamigay natin ng ganun-ganun lang gamit pa ang resources ng bayang Pilipinas. So Bongbong Marcos, are we really independent? Independent ba tayo na ilang mga lupain natin dito sa Pilipinas ang ipinapagamit natin sa ibang lahi para sa gulo na hindi naman tayo kasali? Sa away na hindi naman tayo ang nagsimula at hindi naman tayo nakikipag-away sa China dahil sa away ng Amerika at China, nagpagamit ang administrasyon ni Bongbong Marcos, nagbigay ng ilang mga EDCA sites sa Amerika para tulungan ang China, tulungan ang Taiwan kung sakaling kunin na sila ng China bilang kanilang probinsya naman. So, malaya ba talaga tayo? Malaya ba talaga tayo? Kasi sa tingin natin sa ngayon, ang nagkokontrol sa atin, Amerika. Dahil nga, nakakuha sila sa buong mundo. Parang dito sila sa Pilipinas, pinakamaraming base militar. Ano ba yan? Malaya ba tayo dyan? Hindi lang yan. Hindi nga lang tayo ipinamigay sa mga Amerikano. Mga lupa natin, ipinamigay sa mga Amerikano. Ipinamigay pa tayo sa mga European. May korte naman tayo sa Pilipinas, pero nagpasakop tayo sa korte ng ibang bansa. Tapos, ang kapal ng mukha mo, Bongbong Marcos, para humarap dyan sa Independence Day, ikaw ang nagbenta ng independence ng Pilipinas, pukin ang ina mo ka. Hayop ka talaga. Buwisit ka. Diba? Pinadala nila si Pangulong Duterte doon. Pinamigay nila tayo. Independensya ang sinasabi mo. Hindi tayo independent, hindi tayo malaya dahil sa mga pinaggagawa mo. Pierre Pastor joins us live from the Quirino Grandstand. Hi, Pierre. What's the latest? Hi, Mai. Happy Independence Day. The nation is commemorating its 128th Independence Day today with large celebrations across the country, highlighted by the official ceremony here at the Quirino Grandstand held this morning. Thousands of Filipinos gathered to honor and celebrate the country's enduring spirit of independence. The ceremonies began with flag raising and wreath laying at the Rizal Monument, led by President Bongbong Marcos, the First Family, and other dignitaries. Then they Katulad nito mga bossing, kung tatanungin ko lang kayo, gusto ko lang malaman kung mag-a-agree ba kayo sa akin patungkol dito. This is a celebration. Naintindihan naman natin that the independence of the Philippines should be celebrated. But do we really have a reason to celebrate? Ask yourselves, kailangan ba na talaga nating i-celebrate yung ating independence? Gagastos talaga ang gobyerno para dyan? Sa dami ng problema ang kinakaharap natin, gagastos talaga ang problema ng ang Pilipino para ang mga taxpayers ng mga Pilipino para diyan. Kasi magkano ang ginastos dito? Magkano? Let's say ano na lang natin? Dapat ba tayo mag-celebrate? Yun na lang eh. Dapat ba tayo mag-celebrate kung may mga kababayan tayo diyan sa Mindanao na apektado ng dilubyo? Hindi ba mas maganda siguro, although matagal naman nang nakaplano ito, pero hindi ba pwede naman siguro na maging yung celebration natin ng Independence Day, iano na lang natin isimplihan na lang natin. Huwag na lang natin garbuhan. Kasi meron tayong mga kababayan na hindi makapag-celebrate ngayon dahil mga namatayan, dahil sa mga gumuhong mga tahanan nila, mga nasirang mga kagamitan nila, mga nasugatan, mga negosyo na mga nagsara, baka mawalan pa ng mga trabaho dahil dito. So ang laki ng kakaharapin at ang laki ng kinakaharap natin sa bayang Pilipinas. So baka makatipid tayo, wag na nating ituloy itong party na ito. Yung mga pulis, sundalo na pupunta dyan para magmarcha, mas maganda ipadala na lang natin sila doon sa mga lugar na nasalanta para sa mga retrieval operations. Hindi ba? Yun yung dapat na gawin natin. Magbibihis ka pa ng maganda. Syempre, pagka ganyan, ang dami mong guest. Anong gagawin mo dyan sa mga guest na yan? Alam, hindi mo pa kainin yan. So, magkano ang ginastos na naman natin dito versus kung sana yung pera na gagasasin natin dito, itinulong na lang natin doon sa mga kababayan natin ng mga nasalanta, di sana kahit papaano, napunta pa sa kabutihan. Kaysa sa ganyan, putang ina, pamilya ng mga satanas yan. Tapos, nagpapakasasa sa pera ng taong bayan, mga magnanakaw daw yan Hindi ba? Ano yung ibig ko sabihin? Dapat ba talaga tayo mag-celebrate na ganito ang nangyayari sa bayang Pilipinas? Para kang namatayan. Namatayan tayo Dahil sa mga maraming namatay ng mga Pilipino dyan sa mga kababayan natin dyan sa Mindanao So, dapat ba talaga tayo mag-celebrate? Walang Diyo talaga Proceeded to the grandstand for the singing of the Philippine National Anthem. Government officials, members of the diplomatic corps, the kapal ng mukha, yan yung isang nakasalamin dyan, yung DOH secretary. Putang ina, kapal ng mukha niya.
Ang kapal ng mukha niyan, mantakin mo nagbigay siya ng bilyong-bilyong halaga ng piso sa World Health Organization para lang sa isang taon sa isang taon ng chairmanship natin sa World Health Organization. Ano may tutulong sa atin yan? Putang ina niyan. Naging member tayo ng World Health Organization. Bakit? Yung World Health Organization ba, binigyan ba ng gamot yung mga ospital natin ngayon? PGH, yung mga public hospitals natin, may mga gamot ba sila para sa mga Pilipino na may sakit ngayon? Di ba wala? Tapos gumastos tayo ng ganung kalaki. Gumastos tayo ng ganyan kalupit para lang sa isang posisyon na wala naman talaga tayong benepisyo. Kasi kung may benepisyo tayo diyan sa hayop na World Health Organization yan, sana napakaganda ng serbisyo medikal natin dito sa Pilipinas, hindi bulok eh. Kasi bulok ng ngipin ni Bongbong Marcos eh. Yung ating healthcare system. So tas hanggang ngayon, putang ina niyan, siya pa din ang DOH secretary natin, ganyang kademonyo si Bongbong. Talagang kailangan, kapag nasa kabinete ka ni Bongbong, kung hindi ka tarantado, hindi ka demonyo, hindi ka satanas, bobo ka. At saka kawatan ka. Kailangan ganun. Diyos ko po, sabi ko nga sa inyo talagang itong administrasyon na ito, administrasyon talaga ito ng mga dorobo ng sindikato Our forces, students, civic organizations, and private sector representatives all took part in the event. President Marcos delivered his Independence Day address, emphasizing unity, patriotism, and Unity? Tinan mo kung gaano kagago tong hayop na ito. Unity? Ikaw ang unang-unang pumatay ng unity, tapos gusto mo mag-unite tayo. Unite tayo saan? Nag-unite na kami actually. Nag-unite na kami lahat para putang ina niyan ipagdasal ang demise mo. Oo, ipagdasal ang pagbagsak mo, ipagdasal na sana, ang dami nga nagdadasal na sana huling araw mo na to Walang hiya ka Nag-unite talaga kami, para magalit sa'yo. Dahil ang galing mo talaga Sa sobrang galing mo, putyang inang yan, maniwala ka, hindi ka na nagkakasakit. At sa sobrang sama mo, putya, sa dami ng sakit mo naman, buhay ka pa rin hanggang ngayon. Demonyo ka. national responsibility. He reminded Filipinos that the freedom enjoyed today was won through the sacrifices of heroes and Ang dami sexy. Oy, Erwin Tulfo, nandiyan ka ba? Ingat kayo yung mga sexy. Yung mga mapuputi yung mga singit yung mga mapuputi yung mga liig. Yung mga walang buhok sa kilikili Ingat kayo. Putang ina, baka nandiyan dyan yung mga tulpo. Sa bagay, uunlad ang buhay ninyo. Dahil malakas daw sila mag-tip. must be protected by future generations. The president called on citizens to continue working together for national development and remain committed to the democratic values, stressing that independence is not only a part of history but a continuing duty requiring active participation from every Filipino. Tunay na mga pinuno ayaw nagsisasakripisyo. Anong sakripisyo? Ano na? Ang ina ka talaga. Tanga ka talaga. Hindi ka na marunong magbasa. Binabasa mo na. Kabobohan pa. Walang hiya ka na. Mag-practice ka nga kay Rizon Tiberos. Workshop ka nga sa kanya sa pagalingan magbasa. Sir sakripisyo sinasabi mo. Pinuno, Walang hiya ka talaga. tunay na mga pinuno ayaw nagsisasakripisyo. Sakripisyo. Ang ina niyang grade 1. Ano pa? Ng sariling interes para sa ikabubuti ng bayan. Nakaraan nagtuturo to ng mga estudyante. May mga tinuturuan to mga estudyante noong nakaraan, hindi ba? Nag-open yung mga eskwelahan, tapos nagtuturo siya ng mga estudyante, nagbibigay siya ng mga mga advice sa estudyante, putang ina, tapos siya bobo. Matututunan ng estudyante rito, walang yan ito. Bugok ito kung meron talagang bagay ito na consistent. Na consistent siya. Consistent siya una sa pagsisinungaling. Pangalawa, consistent siya sa kabobohan. Bobo since day one talaga itong tao na ito. Ano pa? Na ang kalayaan ay dapat na inaalagaan. Huwag po tayong mapagod na mahal. Ang kalayaan daw ay dapat inaalagaan. Kalayaan nino? Kalayaan ng mga Amerikano na sakupin tayo, gano'n. Kalayaan ng mga taga-ICC na maghari-harian dito, gano'n. Kalayaan ng mga adik ngayon na magshabu ng walang obstruction, yun ba yun? Kalayaan ng mga magnanakaw sa gobyerno para makapagnakaw sa Pilipinas, yun ba yung kalayaan na sinasabi mo? Linawin mo, BBM. Ang labo mo ano pa? Piliin
at ipaglaban ang Pilipinas. Ipalalim natin Palalim. Ipaglaban daw ang Pilipinas. Putsang ina niya, ikaw nga, di mo pinaglalaban Pilipinas, pinamimigay nyo. Gusto mo kami paglaban namin Pilipinas. Walang hiya ka. Ipaglalaban namin Pilipinas, nilalabanan ka nga namin, tinatadtad nyo nga kami ng kaso, mga hayop kayo. Patas lang. Dapat patas lang. Walang dimandahan. ng ating kamalayan maging mapanuri sa katotohanan. Gamitin natin sa tama ang ating kakayahan, hindi sa masama. Putsang ina yan. Kausap mo ba yung sarili mo? Gamitin natin ang ating kakayanan, hindi sa kasamaan, ha? Putsang ina yan, yung tatay mo magnanakaw, yung nanay mo magnanakaw, walang hiya kayo. Yung mga ninakaw nyo sa bayang Pilipinas, ang tagal, ilang dekada na ipinaglalaban yan ng mga Pilipino. Meron pang mga biktima ng tatay mo na nag-ano pa sila, yung waiting sila na yung mga kaso nyo sa Sandigan Bayan, na yung mga kayamanan ng mga pinagnanakaw nyo sa Sandigan Bayan, maibalik yan sa kaban ng Pilipinas, tapos maambunan yung mga inabuso ninyo noong panahon ng martial law. Ngayon wala na, dismiss na lahat ng kaso, putang ina niyan. So, asa na ngayon yung mga sumisigaw ng never again, never again? Hindi pa kayo nakakakobra. Utangin nang yan. Inuubos na nila yung mga kaso nila. So wala na kayong claim. Paano na yan? Bati-bati na kayo? Ganon? Bati-bati na kayo? Buwalang hiya na yan, hindi ba? Ganon sila kasama. Tapos gamitin daw sa kabutihan. Puro kasamaan yung mga pinaggagawa nyo sa bayang Pilipinas. The program also featured a grand parade by the Armed Forces of the Philippines showcasing state-of-the-art military equipment. There were also performances celebrating the country's rich Filipino culture heritage, with the president standing after the powerful rendition of Ako Ay Pilipino. As the Philippines is celebrating this 128 years of independence, we should all be reminded that we should preserve our liberty, unity, and national identity. Let us preserve our national identity. Hindi nga natin talaga alam kung anong identity natin Nagkaka-identity crisis na tayo. Kala natin yung mga bakla at saka mga tomboy lang ang merong mga identity crisis. Hindi, tayo lahat may identity crisis. Di natin alam kung ano ba talaga lahi natin. Pero tayo sure na sure. Sure na sure ako kung ano lahi ng mga Marcos. Lahi talaga ng mga magnanakaw yan. No doubt. Kung ikaw, lahing Bombay ka, Bombayin ka, hindi dahil yung, di ba, yung mga Bombay, maganda yung mata, ganyan, mga ganda ilong. Bombayin ka dahil amoy putok ka. Ito, may lahi din. Lahing mga magnanakaw, walang hiya na yan.